So may bagong update tayo mga sangkay tungkol po sa rally na ginagawa po o protesta na ginagawa nitong mga supporters ni VP Sara at former President Duterte doon po sa EDSA. Aba, ayon po sa report mga sangkay, umuunti daw po o bumababa ang bilang ng mga pumupunta. So hello, what's up mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Sa mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ng inyong mga lugar para syempre makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Okay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, tayo po ay 1.36 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ko po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, very interesting mga sangka itong balita ngayon. Dahil ayon mo sa report, mga supporters ni Vice President Sara Duterte sa EDSA, paunti ng paunti. Totoo nga ba ito mga sangkay? Well, alamin po natin mula po ito sa News 5. Magagalit na naman po dito yung mga supporters ni VP Sara at Tatay Digong, Diyos mio Marimar. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa kongresistang nagsabing nag-ugat ang mga gulo ngayon sa maaga niyang pag-ambisyong maging presidente. Git ng bise, panalo na sana siya noong 2022 presidential elections kung hindi siya nagpaubaya sa iba. Nagbabalik si Dave Abuel. Grabe, no? So, talagang kinukupalan na po ngayon ni VP Sara. Banatan na po siya ngayon mga sangkay. Biruin nyo, yung 2022 election ay sa kanya raw, hindi po kay PBBM o hindi kay Leni Robredo, hindi sa kung sino man na kandidato noon. Well, tandaan po natin mga sangkay, during the time, malakas din po si PBBM. So, possible talaga na pwede makalusot si Leni Robredo kung naglaban si VP Sara at saka si PBBM. Maulan buong araw kaya mas kakaunti ang pumuntang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine sa ika-6 na araw ng kanilang kilos protesta. O, ayan ang problema mga sangkay. Maulan. Kaya kakaunti lamang ang pumunta. Anong nangyayari? Ganito lang yan. Punta na po tayo sa realidad. Nasa panahon na po tayo mga sangkay na medyo delikado na po ang weather. Kaya ngayon, marami sa mga kababayan po natin, kahit po yung mga supporters ni VP Sara, ay nagiging wise na rin. Para din po sa kanilang sarili yan mga sangkay. So, hindi na po sila sumusugal. Yung tipong magbubuis-buhay sila para lamang po dito sa EDSA. Hindi na po nila ginagawa. Ngayon, maulan, hindi po sila pumupunta. Kapag maaraw naman po ng sobra, hindi rin po sila pumupunta. Kailan sila dumadami? Paggabi lang. Ang problema dito, umuunti-unti daw po ang bilang ng mga pumupunta. Pero iisa pa rin daw ang panawagan nila. Itigil lang nila ipanggigipit kay VP Sara. Sa harap na lang ng katabing mall sila pinayagang magtipon-tipon dahil sa reklamong ingay. Ayan na, maraming nagrereklamo, di ba? Dati yung EDSA mga sangkay, marami po ang natutuwa. Pero ngayon, hindi po natutuwa ang marami. Ang ingay daw po. Ay, ganun talaga mga sangkay. Sigaw sila ng sigaw eh. Pati kasi ang operasyon ng simbahan sa EDSA Shrine. Ano daw? Pati kasi ang operasyon ng simbahan sa EDSA Shrine, apektado na. Ayun lang. Nagmimisa kami, sila naman ay sumisigaw doon sa labas. Ayun lang. Yun ang problema. Konti yung nagsisimba. Sa kabila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang mga taga-suporta niya sa EDSA Shrine. Sinagot din ng bise ang sinabi ni Congressman Jay Kong Hoon na nangyayari ang mga ganitong gulo dahil maaga siyang nag-ambisyong maging presidente. Parang ako for me, mga sangkay, wala po akong narinig. Ako hindi sa pinagtatanggol ko dito ang vice presidente. Sabi ko nga, neutral po tayo mga sangkay. Pero wala po kasi akong narinig. Ewan ko lang correct me if I'm wrong. Ulitin ko, tayo po ay pro-government. Suportado po natin ang administrasyon ni PBBM dahil siya po ang nakaupo ngayon. Kagaya rin po ng ginawa natin kay former President Duterte, tayo po ay pro-government. Noon, same situation, ngayon din po pro-government po tayo. Pero, magpakatotoo lamang po tayo dito.
Wala pa akong narinig mula po kay VP Sara kasi na sinabi niya gusto niya maging presidente. 'Di ba? So mukhang mali po ang sinabi ng isang congressman, mga sangkay, na maaga pong nag-ambisyon si VP Sara na maging presidente. Wala pong nabanggit si VP Sara na magiging presidente siya o tatakbo siyang pangulo sa 2028. Pero hindi ko rin palalagpasin itong sinabi ni VP Sara na kanya daw po ang 2022. Dapat siya daw po ang presidente noon. O ngayon. Kasi mga sangkay, kung nagkahati-hati po ang boto nila ni President BBM at VP Sara, pwede makalusot si Leni Robredo. Pero sagot dyan ng pangalawang Pangulo, Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Ewan ko, sino kaya ang nag-ano dito, mga sangkay? Yung PR niya siguro, no? Nagsasabi sa kanya, ito sabihin mo. Kasi nakikipag-anuhan na po siya dito eh. Masyado na pong mayabang yung dating ng mga banat ngayon ni VP Sara. Hindi na po yung pang-humble talaga. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president. muli ring iginit ni VP Sara na pamumulitika lang ang ginagawa ngayon ng Kamara. So, wag nila akong i-gaslight and saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Actually, eto lang mga sangkay. Real talk lang din po natin. Pagdating sa kaguluhan, hindi naman sa sinasabi natin na si VP Sara ang dahilan, pero isa siya sa maraming pwede natin sabihin na dahilan. Hindi natin tinutumbok na siya lang ang dahilan. Pero isa siya sa maraming dahilan ngayon kung bakit nagkakagulo itong mga politiko, mga sangkay. Kasi, ang nangyayari kasi, instead na sumagot lamang po siya doon sa hearing, hindi po siya pumupunta. 'Di ba? Maliban ngayon, kasi sinasamahan daw po niya yung kanyang mga opisyal. Pero nung mga nakaraan, di ba, pinapatawag siya, hindi siya pumupunta, nakikipagmatigasan siya, nakikipagbardagulan pa po siya sa mga opisyal. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. Una nang lumutang ang umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang ayaw magpa-impeach sa kanyang bise. Di ba, mga sangkay? Medyo mali-mali din po talaga yung mga impormasyon na pumapasok kay VP Sara eh. Kasi kung gustong patalsikin ng administrasyon si VP Sara, dapat hindi na po nagsabi si PBBM na no, wag niyong ipa-impeach yan. Dapat patago na po siyang nag-thumbs up. Go nyo na yan kasi maingay. Pero hindi. Di ba, sabi po niya na wag nyo nang ituloy. Nakiusap pa po si PBBM. Kahit pinagmumura at pinagbantaan na siya kamakailan, never say never daw si PBBM. O, di ba? Sabi sa inyo eh. Sa posibilidad na magkaayos pa sila ni VP Sara. Nang matanong dyan ang bise, Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. nagpa Okay, so ayan mga sangkay. Ayon po sa report, umuunti daw po yung mga supporters ni VP Sara dyan sa EDSA. Ako mga sangkay, hindi na rin po talaga ako magtataka. Bakit? Iba po yung panahon natin ngayon sa panahon noon. Noon, marami po ang mauuto sa mga ganitong klaseng pakulo kasi walang social media. Hindi tulad ngayon. Kita nyo, mga sangkay, may mga tumatawa kapag pumupunta doon. May mga sumusuporta din. Pero may mga hindi at madali po ang impormasyon kumalat. Kaya yung iba ayaw pumunta doon. Diba? Noon mga sangkay, propaganda ng telebisyon, radyo, dyaryo, then mauuto na po yung marami. Diba? Well, tingnan po natin kung hanggang saan naabutin itong pa-EDSA nila. But for me, malabo po yan mag-succeed. Alright, ano po inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, kung ano po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone. Again, pakisubscribe po
yung ating YouTube channel, Sangkay Revelation.